Hello guys! Welcome back to my channel! At napakaganda ng topic po natin ngayon. Itong Asian Terminals Inc. Bumababa po ang presyo niya lately. Nasa 16 na lang, no? Last year, 18 ito. Ngayon, 16 pesos na lang. Kuya Chon, papasokin ba natin ang stock na to? Solid ba ang dividend stock na ito? Ayan, tingnan nga natin si ATI. Pero umpisahan natin sa kanyang negosyo. Bibilisan ko lang po kasi pwede nyo naman pong basahin sa kanilang website, no? Ayan, ito po, screenshot po ng kanilang website, no? So, nag-ooperate sila doon sa South Harbor na meron silang container terminal division, Arastre and Stevedoring Services. And meron din silang general cargo, again, sa South Harbor, no? Batangas Container Terminal, ayan, Batangas Port, no? Na may passenger, may roro, may bulk cargos, ayan, no? Meron mga off-dock yards. Ayan, sa labas ng port yata, no? Kaya sinabing off-dock yards, no? Ayan, may mga ganun din sila services, no? At meron din po silang South Cotabato Integrated Port. Ayan, no? So, at kung titingnan po talaga natin, ang kanilang bentahan po, no? Stevedoring at Arastre talaga nanggagaling ang bulk, no? Kasi ganito naman po talaga ang mga port business. Ito po dalawang ito. Ito po talaga yung pinaka-bulk, no? At nilalagyan nila ng iba't iba pang services sa paligid po, no? Para madagdagan pa ang kanilang income. Pero ito talaga yung pinaka-main, no? Stevedoring at Arastre. Diyan talaga nanggagaling ang kita-kita po, no? Ng mga port business katulad ni Asian Terminals. At makita po natin dito, no, na increasing naman po sila, no, year after year, no, at generally increasing. At wag lang po kayo masyadong magtataka po, no. Kung titingnan po ninyo sa mga MSN Money na website, mas mababa dito sa 15 billion, no, ang kanilang sales, no. Kasi po meron po itong yung pag tiningnan po niyo sa MSN Money, tanggal na po doon yung share ng government. May share kasi yung government po doon, no? Kaya pero kung yung pinaka big picture po ay makikita natin ang ganda naman po ng growth po nila, no? Itong the past 3 years. No? Sorry, medyo luma kasi hindi pa naman lumabas yung 2024, no? Pero sa 2024 mukhang medyo flattish yata sila, no? Parang ganun po ang nangyari, no? Ayan. At kung titingnan natin dito, ito medyo nakakalungkot lang, no? Nung binasa ko po nung last year po ito, yung plano nila sa 2024, no? Syempre wala silang balak na magdagdag ng anything sa kanilang portfolio at sila ay medyo lang, improve lang, no? Improve lang kung ano yung meron sila, ini-improve nila para mas lalo pang lumaki ang kanilang kita. At kung titingnan po natin sa kanilang annual reports actually, no? Titingnan po natin na talagang gumaganda po talaga kahit na sabihin mong hindi sila nagdadagdag ng assets sa kanilang portfolio. With the improvement, nag-i-improve po ang lahat ng bagay na nangyayari sa kanila. So we like it na rin po, no? Hindi siya katulad ni ICT na napaka-aggressive po talaga, no? Ayan. At kung titingnan po natin, ito po yung sinasabi ko kanina, no? Yung growth po niya. Dito sa MSN Money ko po kinuha, tanggal na po dito yung cut ng government. May cut kasi si government po dito. At kung titingnan po natin dito sa past 8 years, parang hindi naman ganong kalaki yung growth po nila, no? Parang maliit yung growth po nila. Pero kung makapansin po ninyo, yung net income, maganda naman. Lumalago naman, no? The past 8 years. Pero kung ang titingnan po natin, since 2008, no? Up to before pandemic, parang maganda po ang growth po nila. Sa aking calculations, kung hindi po ako nagkakamali, parang nagre-range to ng around 12% kung sales ang titingnan po natin. So 12% is very, very good po. Mataas na growth po itong 12%. Anything na double digit, maganda po ito. Kasi ang mga mature companies po talaga, mga malalaking companies po talaga, below 10% po talaga yan. Mahirap po talagang kumita ng higher than 10%, yung mga double digit. At napakaganda po yung pag tinignan naman po natin yung kanilang dividends, no? Ayan. At dire-diretso po nila napapataas every year. Katulad po ni ICT, every year na i-improve po nila talaga. Since 2010, napakaganda po, no? Ayan. At segue lang po ako ng konti, guys, no? Bago natin ituloy ang kwentuhan natin, no? Kay ATI, no? Kasi very, very important po. Syempre, competitor po nila itong si ICT, no? Ng mga razon. Kung titingnan po natin ng ICT, they are growing at around 14% talaga, no? So, guys, kung sasabihin natin, no, yung best case kay ATI na nag-grow sila ng 12%, si ICT 14%,
guys, wag po ninyong mamatahin yung 2%. Ito po ay napakinggan ko po, no, kay Terry Smith nung the other day lang po, no, na mahina po talaga tayo, no, yung nagkakaroon tayo ng quick judgment sa mga ganito na akala natin yung 2% na yan maliit. Hindi po. Pag ito pong 14% ay natuloy-tuloy po ni ICT, no, for the next 10 years, ang laki pong difference po nitong 14% po nito. Napakalakas po mag-compound po niyan. So please don't underestimate po na if you have ICT, no, if you have ICT today at sa tingin ninyo, sa palagay po ninyo at kaya niya mag-grow at 14%, no, na dire-diretso pa, I think justified yung kanyang PE ratio today, no, na nagre-range around 30. Kung hindi ako nagkakamali, around 30-ish ang kanyang PE ratio ngayon. Parang justified po kung ako po tatanungin, no. At kung ako po tatanungin, no, kung meron kayong ICT today at nabili niyo po siya, no, a few years ago, several years ago, I don't find any reason kung bakit siya ibebenta. Of course, kung today ang pag-uusapan ngayong kabibili ng ICT, of course, mahirap na decision po siya. Pero kung meron ka na po neto, no, parang ang hirap mong maghanap ng reason to sell. So I'm urging you guys to think long term. Kasi kung titingnan mo ninyo, even yung 2024, ito po yung sa ilalim, snapshot po ito, no, ng current year to date, no, at saka yung past 3 months, talagang nag-grow pa rin diretso pa rin po talaga. Talagang walang makakapigil po talaga, no. Rason, no. Ayan kasi Rason okay naman talaga mag-manage, tapos gustong-gusto niya ng growth, tapos napakagalante din sa dividends as nag-grow yung value ng stock, as nag-grow yung company, tinataasan nila ng tinataasan yung dividends, no. So bakit ibebenta, no, kung matagal ka na meron nito, no? Ay, kung ako tatanungin, this is even better than DMCI, no? Parang gano'n na nararamdaman ko. Kasi ako, nagsisisi ako kung bakit lately ko lang nakita itong itong CICT. Bakit ngayon ka lang dumating sa radar ko? Ay, pilit binubuksan. Ay, nako. Yun, no? So, sayang, no? Ako yung nangihinayang kasi ang hirap ng pumasok ngayon. Napakahirap pasukin yung ganitong valuation. Pero kung meron na kayo neto, guys, no, I urge you guys, no, to reconsider not to sell kasi dire-diretso pa rin siya nag-grow. Anyways, balik tayo kay ATI. For me, ATI is an easier buy kasi multiple wise, no, ang ganda ng multiples niya. It looks very very cheap today at around 16 pesos per share, no, at nai-increase niya yung dividends, no, at it's also growing, no, although at a slower pace ng ICT, pero it's still growing. At malay po natin, no, magdagdag sila ng assets sa kanilang portfolio anytime, no, in the past. At pag ganito po mga negosyo po, guys, mabagal po ang galawan po nito, mga ganitong negosyo, hindi po ito mabilisan kasi syempre port business po ito, no, yung pagdagdag ng asset, hindi po ito mangyayari in 1 year, 2 years, hindi po ganyan. Matagal po ang mga planning po nito. Pero pag nakapagdagdag po ito ng asset sa kanilang portfolio, no, of ports and terminals, grabe po ito. Grabe po ito, no. Anyways, isa pa pong gusto ko pong ibanggitin po sa inyo, no, may mga tao po kasing hindi naiintindihan ang share buyback kasi po minsan nakikinig po tayo ng share buyback analysis na galing po sa US, na galing po sa Amerika, at sa Amerika po naaabuso po ang buyback kasi umuutang po sila doon at 1% na interest rate, tapos magba-buyback sila ng marami para pataasin po ang share price, no, para po yung management makakuha sila ng malaking bonuses. Sa US po yun. Pero sa Amerika po, ay sa Pilipinas po, usually po sa Pilipinas, pag nakakita po kayo na may share buyback po na program sa Pilipinas, most probably po, accretive po yun. Ibig pong sabihin, nakakabuti po siya para sa mga current shareholder, na papataas po yung value sa ating natitira mga shareholders. Bakit? Kasi po
Ang Pilipinas po talaga kasi family-owned po ang mga businesses. Ang management po ng mga stock sa Pilipinas, majority, yung management po niyan, sila rin ang majority owner. So, hindi po sila magba-buyback just for the sake na pataasin or i-defend ang price ng kanila. Sa akin palagay lang po I feel kapag nag-share buyback po sa Pilipinas, it's a sign na accretive talaga at the management believe na undervalued talaga ang stock. At ito pong si ATI at talagang ngayon, no, bigla nung bumababa po ang share price po nila ngayon ay talagang nag-share buyback po sila. So I feel this is very, very accretive para po pataas ang shareholder value. So in short, para po lang po sa akin ATI is a buy for me. Kaya alam po, ATI is a very long play. Hindi po pwedeng 1 year ang horizon natin or 2 years ang horizon po natin. Kasi mabaga, iba, ang ganito po talaga negosyo, kailangan po talaga matyaga po tayo and patient po tayo. Very long term ang tinitingnan po natin. Kasi there will be ups and downs. Katulad ng 2024, mukhang hindi nag-grow noong 2024, no? So ganyan po talaga, may ups and downs, pero you have to look for the long term, no? So if you look at prices at nagbantay kayo na nagbantay ng prices po, no, at long term investor po kayo and you're investing in a company na long term mo siya dapat tingnan, malulugi po kayo doon kasi you might make impulsive decisions. At dyan po inaawat ko po kayo na huwag niyo pong gagayahin ang ibang tao. Pag ganito po talaga, mas maganda hindi niyo po nakikita ang presyo for the next few years. But of course, naiintindihan ko po it's a falling life right now. So mag-antay po tayo na mag-stabilize ang price ni ATI. Then maybe pwede po tayong bumili. Or kung nangangati na po ang palad po natin, pwede naman tayong mag-average down. Okay? Pero para po sa akin, maganda po si ATI. At ang presyo po niyan, 20. Pero para sa akin, no-brainer na po ito. Kasi may margin of safety na po yan. 20 po na yan. No, I feel the stock, the price of this stock should be at least 25, no, or maybe more. Maybe 30, maybe more, no? So super goods po, no, ang kanyang valuation ngayon at around 16 pesos. Pero sa akin palagay lang naman po iyon. Ano po sa tingin ninyo, guys? Sa ATI, paki-comment naman po sa baba. Of course, disclaimer, lahat ito'y opinion ka lang and just for entertainment at a general education nyo po. So, kwentuhan tayo sa baba. Like, share, subscribe. Mabilisang review lang po ito ng ATI. At nakita nyo naman, ang bilis-bilis lang ng ating review. To God be the glory. God bless sa inyo lahat. Happy investing. Bye-bye.